Matapos ang matinding labanan ni Vice Captain Hoshina laban kay Kaiju number 12, nagmistulang banggaan iyon ng galing, diskarte at tapang, isang laban na tumatak sa lahat ng nakasaksi. Pero matapos ang matinding labanan, isang panibagong banta ang lumitaw. Sa gitna ng lungsod ng Tachikawa, isang dambuhalang halimaw ang nagpakita mula sa himpapawid, ang Kaiju number 14. Biglang may sumigaw sa comms ng, "Commander Ashiro, ang Kaiju number 14 ay patuloy na sumusulong papasok sa Tachikawa urban area. Winawasak ang lahat ng nadadaanan nito. Magulo at hindi matukoy ang direksyon ng bawat galaw. Malamang imposibleng mapigilan ito gamit ang kiraunos." Isa-isang gumuho ang mga gusali, sumabog ang mga kalsada at nagsisigawan ang mga tao habang nilalamon ng kaguluhan ang buong lungsod. Maririnig ang sigaw ng isang bata, "Mami!" Sumagot ang ina na, "Ayos lang ang lahat, magiging maayos din tayo. Alam kong makakaisip siya ng paraan kahit papaano." Sunod-sunod nga na malalakas sa pag-atake ang ginawa ng Defense Force, ngunit wala kahit anong bahagyang pinsala sa halimaw. Sobrang tibay ng proteksyon nito, walang pinsalang tinamo ang target. Napasabi nga itong si Takao na, wala na ba talagang paraan para tamaan natin ang ganitong uri ng dambuhalang Kaiju? Ayun nga yun mga lods, yung mga eminent class Kaiju. At dagdag pa nga ni Takao na, nakakatakot man o hindi, ituloy ang pag-atake. Mga sniper, itaboy ang target papunta sa point F. Ground troops, magbigay ng backup habang tinatapos ang mga naiwang panghalimaw. Mga operator at analyst, tukuyin agad ang galaw ng target. At bigla nga nagsalita itong si Captain Mina Ashiro sa comms. "Ayos lang Takao, kakayanin natin to. Pangako ko, tatamaan ko ang target. Pababagsakin ko to. Babarilin ko hanggang tuluyang mabutas ang depensa niya." Ngunit bago nga ang lahat ng ito, bumalik muna tayo sa nakaraan. Noon sa mga unang hakbang sa pagkamit ng kanyang pangarap, si Mina Ashiro ay sumapit sa kanyang 18 taong gulang. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Kapka, nagtungo sila sa Defense Force para kumuha ng isang pagsusulit para makasali dito. "Mukhang kinakabahan ka, Mina," sabi nga neto ni Kapka. "Pero hindi kita masisisi, una mo pa lang kasi itong exam. Sumunod ka lang sa akin at magiging maayos ang lahat. Sa totoo lang, pang-5 ko na to. Pwede mo na nga akong tawaging eksperto." Naglakad silang magkasabay, puno ng pag-asa. At sabay sabi nga neto ni Kapka na, mahigpit ang pagsusuri. Mahirap pumasa sa unang subok. Pero ang pinakamahalaga, huwag kailanman susuko. Galingan natin at bumangon agad kapag nadapa. Kaya natin to. Matutupad natin ang ating mga pangarap. Lumipas ang ilang sandali matapos ang pagsusulit. Lumabas ang resulta. "Mina Ashiro, as a result of your satisfactory performance, you have passed the exam." Sa kabilang panig naman, Kapka Hibino, unfortunately, you have failed the exam. Napatahimik itong si Kapka. Pilit na iniintindi ang bigat ng resulta. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin sa kanya si Mina at sinabing, "Kapka." Ngumiti si Kapka kahit may halong pait ang mga mata at sinabing, Man, hindi ko pa rin kinaya no. Pero alam mo, parang mas malapit na ako ngayon eh." Pero alam mo naman yung lagi kong sinasabi, kapag nadapa ka, tumayo ka. Tumingin siya kay Mina at may ngiti ng determinasyon. "Kaya ngayon, ikaw muna ang mauna. Hintayin mo ako, susunod ako." Nagulat nga itong si Mina, hindi agad makasagot. Ngunit sa titig ni Kapka, ramdam niyang hindi ito susuko. At biglang sinabi pa ni Kapka na, "Aabutan din kita, huwag kang mag-alala." Si Mina dahan-dahang tumango. Okay." Lumipat ang eksena sa pagsasanay ni Mina doon sa Defense Force. Habang inaasinta ang target board, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Tumambad ang isang napakalalim na hukay. Gumuho ang pader, durog ang istruktura at nagbistulang wasak ang buong paligid. Ito nga yun mga lods na pagkaputok nito ni Mina sa gamit niyang baril, gumawa ito ng napakalalim na hukay at hindi makapaniwala ang lahat sa lakas. Napasigaw nga yung isa na, "Platoon leader, ano to?" At napasabi nga itong si Mina na, "Pasensya na po,
Hindi ko alam kung paano nangyari to. Lumipat ang eksena sa loob ng laboratorio ng Defense Force. Nakaiga roon si Mina, nakakabit ang iba't ibang mga sensor, makina, habang sinusuri ng mga siyentipiko. Isa sa kanila ang nagsalita habang binabasa ang datos. Isa siyang Super Artillery Assault Specialist. Ang ibang mga resulta sa katawan niya ay normal lang o mababa pa nga. Pero kapag gumamit siya ng mga baril, nagiging labis ang puwersang nailalabas niya. Wala pa akong nakikitang sundalo na katulad niya o kahit mga veterano hindi umabot sa antas ng lakas na pinapakita ng batang to. At pinakita nga nag-uusap si Itami at General Isaw. Sinabi nga ni Itami na kapag natutunan niyang kontrolin ang kapangyarihan niyang yan, maaari siya ang maging susi para tapusin ang pinakamalaking panganib ng mga sibilyan, ang mga higanting halimaw, ang giant class kaiju. At sumagot nga itong si General Isaw na Itami, siya ang nawawalang piraso. Ang pagpatay at pagpigil sa mga kaiju ay hindi na kailanman magiging pareho gaya ng dati. Sa kabilang banda makikita si Mina Ashiro na nagsisimulang mabahala at napasabi nga ito sa kanyang sarili na ano na ang mangyayari sa akin? Kapka, pakiusap, bilisan mo. Lumipat nga yung eksena kung saan si Mina ay nakatayo hawak ang kanyang napakalaking baril sa harap ng isang dambuhalang kaiju. Hindi nga makapaniwala itong si Mina at napasabi na ako ba ang tatalo dyan? At sa likod nga ng communication line may nagsabi na tama, kung may papakita mo ang parehong antas ng puwersa tulad noong training mo gamit yung T-12510, maaari mo mapuntirya at tamaan ang core ng kalaban kahit nakatago pa sa ilalim na makapal na laban ng kaiju, kahit hindi mo pa ito lubusan na ipapakita. Ito ang paraan ng neutralization na may pinakamababang pinsala sa mga opisyal at sibilyan. Sa paligid ay kitang-kita na nagkakagulo ang mga sundalo. 2 opisyal ang sugatan. Inuulit ko, 2 opisyal ang sugatan. Konti pa, tuloy ang pagpapaputok. Tamaan natin ang core sa gilid. Habang pinagmamasdan ni Mina ang gulo, nakikita niya ang mga kasama niyang sugatan at nangihina. Habang nakatayo si Mina sa tuktok ng isang gusali, hawak ang kanyang sandata. Napapabulong ito sa kanyang sarili na kung magmimintis ako, kung kulang ang lakas ko, kung ako ang mahina, magiging walang saysay ang lahat ng sakripisyong ito. At sa gitna ng tensyon, sumagi sa isipan ni Mina ang isang tinig, isang alaala mula sa nakaraan. Boses ni Kapka Hibino na puno ng tapang at pangako. Kapag dumating ang oras na yon, nandyan ako sa tabi mo. Habang naghahanda ng pag-atake, sa headset niya narinig ang boses ng command center. Honju has entered the neutralization zone, requesting snipe. Ngayong mag-isa na lang siyang nakaharap sa halimaw. Ang kirot, ang takot at inis ay ramdam na ramdam ni Mina. Napasigaw siya habang umaatake ng sinungaling! 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 At bigla nga lumipat sa kasalukuyan ng lahat. Ang kaiju number 14 ay malapit ng makorner sa neutralization zone. Maganda sa pag-snipe. Habang naghahanda sa pag-atake itong si Mina, napasabi siya na hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin ang takot na to. Ang mga kasamahan ko, nilalagay nila sa panganib ang sarili nilang buhay para lang makipaglaban. Sunod-sunod na pagpapaputok ang maririnig sa paligid. Huwag kayong uurong, tuloy ang pagpapaputok, sigaw ng isa. Sa kabilang dako, ang mga sibilyan ay nagtatago. Sinusubukan nila na huwag silang magpadala sa takot. Napasabi nga ito si Mina sa sarili niya na hindi ko pwedeng hayaang masayang ang sakripisyo nila. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa command center naman, sumigaw ang mga analis habang tinititigan ang reading sa monitor. Sa loob ng 2 segundo, pagkatapos mag-teleport, may lumalabas na kakaibang enerhiya sa sentro ng katawan ng kaiju. Malamang iyon ang core. At isa pang boses ang sumigaw na na-analyze na ang pattern ng teleportation. Ang target ay na-corner na. Hindi ito makakapag-teleport sa loob ng 2 segundong yon. Ngayon ang pagkakataon natin. Sumagot nga itong si Mina ng Roger at pinakawala ng full release. Sa isip niya, mariin niyang sinabi sa sarili na hindi ko sila bibiguin. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo nila. Habang nakatutok ang kanyang baril,
ay biglang napansin ng Kaiju number 14 etong si Mina. At napasigaw nga yung command center na, "Napansin ka!" At kasunod nga nun ay umatake itong Kaiju number 14 dito kay Mina. At sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Sa evacuation center, nagkagulo ang mga tao. Sigawan, iyakan at takot. Habang nanginginig sa takot ang mga bata, yakap sila ng kanilang ina at sinabi na, "Huwag kayong mag-alala, ayos lang tayo, ayos lang tayo." At sa command center naman, narinig ang boses na, "Captain Ashiro!" Mula sa mataas na gusali, muling lumitaw si Captain Mina Ashiro. Nakapokus tangan ng kanyang malakas na artillery cannon habang nakasakay kay Bako. At kasabay ang tinig ng isang sibilyan na, dahil ang lungsod na ito ay may Captain Mina Ashiro. Isang malakas na atake ang pinakawalan ni Mina. Tumama ng direkta ito sa Kaiju number 14. Wasak ang gitnang bahagi ng katawan ng halimaw. Kasunod nito, unti-unting bumagsak ang Kaiju mula sa ere. Gumulong sa mga guho ng syudad habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagkadurog ng bakal at semento. Napatigil ang lahat. Tahimik, walang nagsasalita. Lahat sila ay nakatingin at nag-aabang sa bawat segundo na parang mahabang paghihintay. At biglang isang boses ang narinig mula sa anunsyo na, "Captain Ashiro has neutralized Kaiju number 14. Sumabog ang sigawan ng tuwa. Mga tao'y nagyakapan, nagpalakpakan, habang ang ilan ay napaluha sa sobrang ginhawa at pag-asa. Habang patuloy na nakamasid si Kapka, hindi niya mapigilang mapangiti. Pinagmamasdan niya si Mina na ngayon ay nakatayo sa gitna ng guho. Matatag at kalmado, walang bahid ng takot. At tahimik niyang nasabi sa sarili na, "Mina, tuluyan mo na talagang nalagpasan ako." Habang unti-unting bumababa ang tensyon at nagsimula ng humupa ang labanan, may kakaibang ingay na biglang sumingit sa comms ng Defense Force. Isang pamilyar na boses, malalim, malamig at nakakapangilabot. Testing, testing." At napasabi nga yung isa na, "Ano yun? Naririnig niyo ba ako?" Tahimik, wala ni isa ang gumalaw. Hanggang sa sumunod na linya na nagpatayo ng balahibo ng lahat. "Kamusta, Defense Force?" At doon nila tuluyang nakilala ang boses na yun. Ang Kaiju number 9 ay muling nagpakita. At napatanong nga si Kapka sa sarili na, ano bang pakay ng Kaiju number 9? Defense Force Headquarters? O baka naman si number 8 ang target niya? At bigla nga nagsalita ulit itong Kaiju number 9 na, nakikita nyo ba ako? Gusto ko lang subukan itong tinatawag nyong streaming. At grabe, nagulat ako. Hindi ko inaasahang tatalunin nyo agad ang mga obra maestra ko. Mas malakas kayo ngayon, higit pa kaysa sa Defense Force na nasa alaala ni Isaw. Kahit ganun, ang laban na ito, panalo ko pa rin. Kayong mga tao, lumampas sa inaasahan ko. Pero ang tanging kulang na lang ay ang makuha ko ang kapangyarihang yun at tapusin ang lahat. Yung oras na yun noon at pati na rin yung isa, winasak ng napakalakas na puwersa ang lahat ng mga gawa kong nilalang. Pero dahan-dahang ngumiti yung Kaiju, mga lods. Paano ba naman kasi hindi siya nalungkot sa nangyaring ito. At sinabi pa nga niya na ang nilalang na nagtataglay ng pinakakaibang uri at pinakamapanirang lakas sa buong Defense Force. At nagulat nga yung mga nasa command center na pasabi na, ano yan? Isang puting Kaiju number 14? Hindi pa rin namin madetect ang vital signs nito. Pero naglalabas ito ng internal teleportation energy readings. Habang patuloy ang pagngisi ni number 9, mas lalo niyang binigyan ng diin ang layunin niya. Ang plano ko ay maisakatuparan sa oras na makuha ko ang kapangyarihan niya. Nanlaki nga yung mata ni Kapka at napasabi na, hindi maaari na. Biglang lumakas ang liwanag mula sa katawan ni Kaiju number 14. Umikot ang enerhiya at sa loob ng sandaling iyon, isang anino ang tuluyang sumanib sa liwanag. At sa kabilang dulo ng lungsod, sa harap mismo ni Captain Mina Ashiro, isang figura ang unti-unting lumitaw mula sa portal. At eto nga mga lods, si Kaiju number 9 ay nag-teleport papunta dito kay Mina Ashiro. Naangisi si Kaiju number 9 habang bumubulong ng malamig na tinig na, ngayon, simulan na natin ang pagtatapos. Hindi nakapag-react etong si Mina
Ang paligid ay tila tumigil sa oras. Ang halimaw na minsang nagwasak sa lahat, ngayon ay nasa harap na niya. Handa na nga ba si Mina Ashiro harapin ang Kaiju number 9 na tila walang hanggan ang kapangyarihan nito? At papaano ngayon? Papaano ngayon ang gagawin ni Kapka? Siya lang ang may kakayahang humarap sa Kaiju number 9, pero nasa kabilang lungsod siya. Aabot pa kaya siya para mailigtas si Mina Ashiro? Abangan sa susunod na episode ng Kaiju number 8 manga review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.